sa oras na ito, ang sabi po ng pag-aaralan natin, the four spiritual disciplines of Christian growth. The four spiritual disciplines of Christian growth. So lahat po tayo ay mananampalataya ng Panginoon. Lahat tayo ay tinatawag na Christian. Christian means I am nothing without Christ. Amen po. Wala po tayong magagawa sa buhay natin kung wala po ang pagsama ng ating Panginoon Jesucristo sa buhay natin. So simulan po natin ang ating pag-aaralan. Ang sabi dito, are you a growing Christian? Tanungin mo ang katabi mo, ikaw ba ay lumalago pa? Ito ba ay lumalago pa? Are you the one? Tanungin mo, are you the one? Are you the one? Amen. Sabi po natin, sa buhay po natin, ang tanong po dito, tayo ba ay patuloy pa rin na lumalago bilang isang tagapaglingkod o Kristiyano sa ating Panginoon? Ang sabi po dito, we are always a roller coaster Christian. Ano ibig sabihin po ng roller coaster Christian? Ito ay ang up and down, up 1 minute, down the next, on fire for God, and one day burn out the next day. Anong ibig sabihin nito? Minsan po tayo, para daw tayong roller coaster Christian, na minsan nasa ibabaw, na minsan naman ay nasa itaas. Anong ibig sabihin nun? Minsan mainit sa paggawa sa Panginoon. Minsan nandun yung pagpupursige, nandun yung pagkamasipag sa paggawa sa Panginoon. Pero on the next days, on the next month, hinahanap na tayo. Nasaan na si sister? Nasaan na si brother? Nanlamig na pala. So, many Christians today can be found in two extremes. On one hand, there are those Christian active but empty. Meron pong active pero hindi lumalago. Na kung saan nakikita natin, araw-araw nasa church, araw-araw active, ngunit empty. Ano po ibig sabihin nun? Makikita mo siya lagi sa church, makikita mo na lagi gumagawa sa Panginoon, ngunit empty, hindi pa rin nagbubunga. Secondly, there are Christians who are apathetic and empty. Yung bang sa Tagalog po ay Zimbabwe. Sino pong nakakaalam dito ng Zimbabwe? O yung Zambales? Alam niyo po yung lugar na Zambales? Alam niyo rin po ba kung ano yung Zambales in Christian terms? Amen. Yun po ay yung Simba Alis. Na kung saan parang hindi mapakali, na kung saan pagkatapos ng service, uwi na agad, baba na kaagad. Amen. Sino po dito yung gano'n? Meron po bang gano'n sa atin? Zimbabwe, Zambales. Marami daw po ang Christian na ganyan, apathetic and empty. Na kung saan para bang hindi nasasabik sa pagdalo ng gawain ng Panginoon, na minsan na nga lang makita ng Panginoon, minsan na nga lang gagawa sa Panginoon, Zimbabwe pa. Na kung saan Sunday, Christian na nga lang, pagsimba, pagtapos ni Pastor, pagbaba ni Pastor sa pulpito, bumababa na rin kaagad. Excited na umuwi, pero hindi excited na pumunta ng church. Yan po ang katotohanan sa buhay po natin. Kumbaga, wala silang fellowship na nangyayari kapag sila po ay nakikisama sa mga kapatiran o wala po silang participation sa mga ministeryo sa simbahan po ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa ibang church po, alam niyo po, meron pa silang after service, meron pa po silang cell group. Sino pong may alam dito ng cell group? Na kung saan after service, after preaching po, meron pa pong pagpupulong na kung saan grupo by grupo, kasama hindi lamang mga workers ng church, hindi lamang mga taga-dalong, kundi lahat po, kahit bata kasama po. Kasi napaka-importante rin po na meron tayong fellowship with one another. Amen po. Tanungin mo ulit yung katabi mo, are you a growing Christian? Are you a growing Christian? Sabi po dito, the whole sphere of fullness of a Christian life, including ministry, must be participated by that Christian. Tayo po ay lalago, hindi lamang sa pamamagitan ng pagsisimba natin. Opo, maganda yung magsimba ka araw-araw, magsimba ka every Sunday, maganda kasi nakikita po natin na parang nandun na yung relationship natin with God.
pa po, kulang pa. Not enough pa pagdating sa Panginoon. Kung gusto po natin maging growing Christian, we need to involve ourselves. We need to involve our spirit sa ministry or mga gawain po sa church. Meron po tayo sa church natin every Thursday, paghayo, prayer meeting. Marami po tayong activities na pwede po natin salihan para po tayo ay lumago sa Espiritu, sa Panginoon. So, abiding in Christ means to remain in, to stay in, or even to continue in a constant, continuing, committed, consecrated, called out relationship with Jesus Christ our Lord. Ibig sabihin nito yun nga po, yung mga activities sa church, dahil the real key is to start small and try to make them habits. Ibig sabihin, kung ikaw nakakilala ka sa Panginoon, nagsimba ka, nakilala mo yung araw ng linggo na para yan sa Panginoong Jesucristo, nilaanan mo ng time ng linggo ang Panginoong Jesucristo, kailangan unti-unti po binibigyan pa natin ng oras sa Panginoon. Para po tayo ay maging growing Christian. Na kung saan Sunday, nagsisimba ka. Yun na po, na-overcome mo na, magsisimba ka every Sunday. Active ka, lagi kang maaga sa church. Sino po laging maaga sa church? Yun lang, wala po. Alam niyo po ba, ang sabi po ng pastor po natin, na kapag tayo ay maaga sa church at nakikipag-unahan sa upuan sa harap, ang blessings ni Lord kapag binuhos niya, tayo po makakasalo lahat. Amen? Kaya lagi po natin ugaliin na maging maaga po sa pagsamba sa Panginoon. So the key word is habit in developing these habits. Ibig sabihin, gawin po nating habit na kung saan araw-araw kailangan merong oras o may parte sa oras natin ng Panginoong Jesucristo. So next question, what are the tools or spiritual disciplines we need to measure our Christian growth? Ano po ba yung mga bagay po nito? Number 1, una po, the spiritual discipline of abiding the words of God. The spiritual of discipline abiding the Word of God. God's Word is the foundation of our lives. Ang salita po ng ating Panginoong Jesucristo ay ang pundasyon ng ating pagka-Kristiyano. Ang salita po ng Panginoong Jesucristo ang pundasyon ng ating buhay. Anong ibig sabihin nun? By the words of God, kapag binabasa po natin to at itinatak natin ito sa buhay natin, by the words of God, dito po masasagot lahat ng katanungan natin. Dito po masasagot lahat ng mga sabihin po natin, hindi natin maintindihan sa buhay po natin. At yung paglakad natin, kapag meron tayong word of God, kapag meron tayong naitatak sa puso natin na salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, He will direct our path. Ibig sabihin, bibigyan tayo ng isang matuwid na daan patungo sa kaligtasan. Amen. In the Bible, God reveals Himself in His will for us through reading Bible. Makikilala po natin ang gusto kung sino ang Panginoong Jesucristo na pinaglilingkuran natin at ano ang kalooban niya para sa atin kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Sino po dito may Bible? Sino po dito na may Bible pero binabasa niya rin po? Sino po dito may Bible pero hindi binabasa? Wala po. Sure po yan. Amen. Kapag may Biblia ka, kailangan mayroon ka rin magbasa. May Biblia ka, binigyan ka ng Biblia ng Panginoon, kailangan bigyan mo rin ng oras ang Diyos para basahin ang salita niya. Sapagkat ang sabi ng Diyos, John 1:1 says, ang Panginoon po ay salita at ang Diyos ay salita. Amen? Apart from the Bible, we cannot know what God is like. Kapag tayo malayo tayo sa Biblia natin na kahit dala-dala natin yan araw-araw, dala-dala mo yan sa church, dala-dala mo yan sa pagpasok mo sa eskwelahan, kung hindi po natin ito binubuklat, hindi po natin makikilala what kind or what is the character of God, kung ano yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Jesus telling us, if you want to be a growing believer or a disciple, we must abide in Jesus and His Word must abide in us. Ibig sabihin po kung tayo gusto natin
believers. Lahat po tayo. Sino po dito yung sa araw-araw meron siyang kinakabisado na verse sa Bible? Wala po. Meron. Amen? Yan din po ang tinuro po sa amin ni Pastor na kailangan every day of our lives tayo ay nagbabasa at nagkakabisado ng salita ng Panginoon. Sapagkat bakit po? Dahil pagdating ng araw, kapag dumating ang tribulation, kapag dumating ang Diyos, mawawala na ang mga physical Bible natin. Mawawala na to. Hindi mo rin mahahanap kapag kaharap mo si Satan. Pero kung yan, itinatak mo sa puso mo, kung yan, kinabisado mo, alam niyo po, kapag kaharap mo si Satan, pagdating ng panahon, hindi ka niya matutokso. Dahil alam mo at kabisado mo ang salita ng katotohanan. Amen? Amen. So, sabi po dito, John chapter 15, verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Ibig sabihin po nito, we absolutely need God's word, the only source of absolute at changing spiritual truth. Ibig sabihin, kung tayo po ay nananatili, ang sabi po na binasa natin kanina sa John chapter 15, na kung tayo po ay mananatili sa Kanya, mananatili din po ang Panginoong Jesucristo sa atin. Ano pa po sabi? Hindi magbubunga ang samang hindi nananatili sa puno. Amen. Kapag tayo may nakita tayong puno, binutol natin yung sangay, sa tingin niyo po ba hindi yun mamamatay? Mamamatay, amen? Sapagkat wala na po yung source po ng strength niya or yung source na kung saan nagpapanatili ng buhay niya. So kung tayo po, malayo tayo sa salita ng Diyos, ibig sabihin yung source of life po natin mawawala sa atin. Unti-unti namamatay yung pagbabasa mo ng Biblia, unti-unti lumalayo ka sa Biblia, unti-unti rin namamatay ang Espiritu mo sa Panginoon. Ano po sabi sa atin? Without the words of God, wala rin po tayong buhay. Unti-unti mamamatay din po ang Espiritu po natin. Espiritu na ipinagkaloob ng ating Diyos Ama sa atin. Amen? Amen. Anyway, sabi po dito, the way to have Christ living in us, to have His Word in us. Matthew chapter 4, verse 4. Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Romans chapter 10, verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at mga pakikinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ulitin ko sa inyo, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang mga pakikinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Amen? Amen. We receive the words of God in many ways. Number one, listening to the word of God taught or preached. Kapag ang Panginoong Jesucristo ay may ipinalaga, or sabihin po natin, every Sunday service nandito ka, nakakarinig ka ng salita ng Panginoon. Kapag may mga ngaral, dapat to may Bible at may ballpen po tayo. Bakit po? Sapagkat ang bawat binibitawan po ng lingkod ng Diyos dito sa harapan, bawat salita na binibitawan na lahat yan dapat tinitake down po natin. Para sa araw-araw po natin, yung take notes mo o yung take down notes mo, yan po, pwede mo lang reviewin sa araw-araw. Pwede mo i-revisa or i-revise yung bawat napakinggan or napag-aralan po natin. At yan ay makakatulong sa buhay spiritual po natin. Number two, reading the Word of God. Ibig sabihin, sa pagbabasa po natin ng Biblia, doon din po natin matututunan o doon din po natin na-receive, natatanggap yung salita ng Panginoon. Number three, studying the Word of God. Not only reading, amen? Hindi lamang basta binabasa ang salita ng Panginoon. Hindi lamang basta binabasa ang Biblia na meron ka. Kailangan pinag-aaralan mo rin. Kailangan sinusuri mo rin. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanyang salita, ano pong sabi ng Diyos? Dili-diliin mo ito araw o gabi. Amen? Araw-araw kailangan sinusuri
gagawin mo. Ang sabi nga sa amin, word by word, kailangan pinag-aaralan. Kung hanggang maaari kapag may nabasa kang isang chapter, mag-search ka, mag-research ka, para nang sa gayon lumawak ang kaunawaan natin sa Biblia. Amen? Number 4, memorizing the Word of God. Amen. Yan po yung sinasabi po natin kanina. Number 5, meditating on the Word of God. Number 6, applying the Word of God to our lives. Bali wala po ang lahat ng ating matututunan kung hindi natin i-apply ito sa buhay natin. Bali wala lahat ng salita na naririnig po natin kung hindi po natin ito i-apply sa buhay natin. Amen? Bali wala po ang pag-aaral ng lingkod ng Diyos, bawat paghahanda ng salita ng Panginoon kung hindi po natin ito i-apply sa buhay natin. Napaka-importante po na i-apply natin ito ang salita ng Panginoon sa buhay natin. Bakit po? Dahil po sa pag-a-apply natin ito ng mga salita ng Panginoon, by meditating and applying the Word of God, tayo po ay magkakaroon ng pagbabago. Amen. Naniniwala po kayo sa isang tao na dating pariwara ang buhay, na dati pong masaklap ang buhay, na nakapagbasa ng Biblia, naniniwala kayo na mayroong changes na mangyayari. Amen. Isa pa ako dyan sa proof. Dahil po, nung time po na ako po, yung buhay ko po dati, sobra po talagang napakasama po sa harapan ng Panginoon. Lahat po tayo makasalanan. Amen? Even ako po ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. Ngunit nung tinuruan po ako na magbasa ng Biblia, mag-aaral ng Bible, alam niyo po, there is changes po na nagbabago ng buhay ko. Unti-unti, nakikita ko na nagbabago yung lakad ko sa mundong ito. Na dati po, ako, yung barkada ko, mga outside world or outside Christ, pero ngayon po, may isa. Wala na po akong barkada na nakakapagpalayo sa akin kay Kristo. Alam niyo po, yung mga kaibigan ko po ngayon, lahat po ay yung mga nasa church po. Sapagkat mahalaga rin po yung mga surroundings po natin, yung mga nakakasama po natin. Ang sabi nga po, di ba, tell me who your friends and I tell you who you are. Kung ang mga kaibigan mo, dinadala mo, patungo kay Kristo, pinagpala sila sa iyo. Sapagkat meron silang kaibigan na nagdadala patungo sa kaligtasan. Amen? Kaya sa kaibigan mo sa oras nito, patuloy na pagtibayin natin ang banding natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoong Jesus po, ang kaibigan or ang friendship na meron pong nasa gitna si Kristo, ito po ay matibay. Amen? Matibay po yan kapag ang Panginoon ang nasa gitna nito. So, let's go back po sa kanilang pinag-uusapan natin. Kapag tayo po ay nagsasabuhay at nagbabasa ng Biblia, there is changes into our lives. Maraming magbabago. Na kung saan every basa mo ng salita ng Diyos, maraming espiritu na nababaklas sa buhay mo. Espiritu ng kahirapan, espiritu po na kung ano man yung binabattle mo sa buhay mo. By the words of God, by reading the words of God, kaya-kaya po yung baklasin ng Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Amen. Praise God po. So, sa oras ito, may kita po natin yung cross po na yan. Word of God. Alam niyo po ba yung meaning po ng cross? Salvation. Amen. Cross is Jesus Christ. Alam niyo po, dito rin po, naroon din pong sinisimbolo na ang cross po, kung bakit nasa baba po, yung Word of God, yan po ay yung earth. Yan po ay yung tayo. Na kung saan, or by reading the Word of God, kailangan meron din po tayong pagpapakumbaba sa ating Panginoong Jesucristo. This indicates just how we are to abide in Christ by abiding in His words here on earth. Kagaya nga po ng sinabi ko, tayo pong lahat ay nandito sa mundo, kailangan po yung salita ng Diyos ay nananatiling kasama natin kahit saan po tayo magpunta. His word in us enables us to live for Christ effectively. Amen? So, may question po dito, how are you doing? Do you love God's words? Tanungin mo yung kapatid mo, mahal mo ba ang salita ng Diyos? Ano pong sabi? Amen. So, ang sabi po dito, do you read it? Binabasa po ba natin
binabasa natin yun, kailangan po pinag-aaralan natin and kailangan din po memorize it. Amen? So dapat po, ang goal natin sa araw-araw, meron po tayong Bible verse. Amen? Dahil po, alam niyo po, sa amin pong tahanan, marami pong nakapaskil na Word of God para sa araw-araw po na madadaanan namin yun, mababasa namin, makikita po namin, tumatatak sa isipan natin. Amen? Amen. Kahit sa kwarto po natin, kung meron kayong mga sariling kwarto, punuin po natin yan ng Word of God. Huwag po natin hahayaan na walang Word of God o salita ng Diyos sa kwarto po natin. Sapagkat ang salita po ng Diyos, kapag meron po nakapaskil, alam niyo po, ibig sabihin nun, nananahan ang Espiritu ng Diyos or pinapanahan natin ang Espiritu ng Diyos sa ating tahanan. Amen? Amen. Amen. So lahat po tayo ugaliin natin na magkabisado at mag-aral ng salita ng Panginoon. Dahil doon po magpapatunayan o doon po makikita na tayo po ay growing Christian. So, abiding in the Word of God means we read the Word as much as we read the Word. God's Word has the power to transform your life. Its teachings will radically change your thinking and thus your lifestyle. Yun nga po yung sinasabi ko po sa inyo, na when tayo po ay nagbabasa ng Biblia at inaaral po natin ito, ibig sabihin po nun, there is changes in our lives. Yung lifestyle po na kinagawian natin, babaguhin niya ng Panginoon into holiness. Amen po? Amen. There are two processes that shape our thinking, the influence of the Word or the influence of the Word of God. So, the influence of the Word, ano maaari ang idulot sa iyo ng sanlibutan na ito? Pagkapahamak, mga kasalanan, mga gawain na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, mga bagay na kasuklat-suklat sa harapan ng Panginoon. Ngunit the influence of the Word of God, pwede kang influensyahan niya ng pagbabago, ng kabanalan, ng pagiging, sabihin po natin, pagiging masunuri sa salita ng Panginoon. Amen. Or yung spirit, yung mga bunga po ng Espiritu, yung love, joy, peace, lahat po yan. Yan po ay influensya ng salita ng Panginoon. We can either follow the counsel of the world or the counsel of the Word. Isipin po natin, kapag tayo po na problema, tapos lalapit po tayo sa kaibigan natin na makasanlibutan, ano pong ipapayo nila sa atin? Maaaring sabihin nila na lumayas ka na dyan sa magulang mo, ginaganyan ka nila. Maaaring sabihin nila, itulak ka pa nila sa masamang gawain. Itutulak ka nila sa bisyo. Itutulak ka nila sa kahit anong bagay na malayo at hindi maganda sa paningin ng Panginoon. Ngunit kung tayo po ay makikinig sa counsel of the Word of God, tayo po ay magkakaroon ng magandang at masagalang pamumuhay. Amen? Sapagkat ang sabi po ng salita ng Panginoon, kapag tayo ay nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, meron pong magandang buhay na ibibigay ang Diyos sa atin. Amen? Amen. Amen. Dahil po ba natin palakpakan ng Panginoon sa Kristo? Sapagkat siya po ay nabuti at nakiya po sa ating buhay. So, sa oras po nito, tumunod po tayo sa ikalawa. How Christian, kung paano po tayo masasabi na growing Christian. Number 2, the spiritual discipline of praying in the faith. Amen po. So, ibig sabihin po dito, Jesus says, if my word is in you, you will call. Ano ibig sabihin nun? Kung tayo po ay may salita ng Panginoong Jesucristo, at meron po tayong Biblia, meron po tayong Word of God, automatic meron din po tayong pananalangin. Automatic maisipan na rin na manalangin sa Panginoon. Kasi ang sabi po dito, if my word is in you, you will call, you will pray. So if you are prayerless, let the world fill you again. Kung ikaw namamatay ka sa spiritual na pananalangin mo, kung ikaw namamatay yung spirito mo sa pananalangin, sa devotional prayer, hindi ka na nakakapanalangin, or sa pagtulog mo sa gabi, nakakalimutan mo ng manalangin, sa pagkain mo, nakakalimutan mo munang manalangin, kung namamatay ang prayer life mo, ang sabi ko, let the word of God fill you again. Magbasa ka muli ng salita ng Panginoon, sapagkat when
Kristo. Kapag ikaw nagising ka ng kalagitnaan ng madaling araw at narinig mo na para bang itinutulak ka ng Espiritu na ito na manalangin sa Panginoon, tapos nanalangin ka, bumangon ka, ginising mo yung sarili mo at nanalangin sa Panginoon, ibig sabihin, buhay ang Espiritu mo. And you are growing Christian. Amen? Amen. Kung ginigising ka ng Espiritu ng Diyos sa umaga, pero nilamon ka ng iyong kama, patay na ang Espiritu mo sa Panginoon. Amen? Karamihan po sa Christians dyan po nag-struggle. Yung prayer devotion o yung devotional prayer. Even us, dyan po kami nagkukulang. Pero alam niyo po, kapag nilabanan natin yung bulong ng kaaway na yun, at nilabanan mo, gumising ka pa rin, nanalangin ka pa rin, pinigilan mo or pinipigilan mo yung pagkaantok na nilalagay sa iyo ni Satan. Ibig sabihin mo, pinagtagumpay mo ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin mo, buhay pa ang salita ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin yung conviction ng Panginoon Jesucristo, yung conviction o yung Spirit of God na nanggagaling sa pagbabasa ng Biblia, naroon pa sa atin nananatili. Kaya sabi ko dito, but if the Word of God is not in us, people just don't pray and then you know na yung flesh takes over, the world takes over, bondage comes back, and people open themselves to the demonic and to the dangerous out there and the whole lot more. Kapag nawala po sa atin yung Word of God and yung prayer life po natin, madali na po sa atin na magbukas ng pintuan into demonic things. Mabilis na po na magbukas yung puso natin sa mga temptation ni Satan. Sabi po dito, kapag nawala yung salita ng Diyos, kapag namatay yung prayer sa ating buhay, flesh takes over. Ano bang sanhi ng flesh? Diba po ang gusto ng flesh, yung mga para lamang sa sarili natin, yung buong sanlibutan yan po ay gusto ng flesh natin. And sabi po dito, the world takes over. Ibig sabihin, lahat ng pinabago mo sa Diyos, lahat ng pinaghirapan mong baguhin sa Panginoon, lahat ng effort mo, manabaliwala yun kung ibabalik mo yung flesh mo, kung ibabalik mo yung makasanlibutan na pamumuhay mo. Kaya sabi po dito, another important discipline necessary for Christian growth is praying in faith. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, ang pananalangin ay makapagpapabuhay sa atin. A growing Christian should have or should be developing and maintaining a lifestyle of prayer. So dapat sa araw-araw ng pagkising na sa Panginoon, mayroon kang pananalangin na dapat sa araw-araw ng buhay mo, kailangan minuto kinakausap mo ang Diyos. So dito kinakausap ang Diyos minuto. Na kahit nasaan ka, nasa CR ka, nasa palengke ka, nasa school, kinakausap mo ang Diyos. Napaka-importante po nun. Kung saan mahal nga po natin sa buhay, kapag hindi natin nakausap ng isang araw, parang incomplete or parang hindi buo yung araw natin. Amen. Ano pa kaya kung sa Panginoong Jesucristo? There is a great promise when you have Jesus in your heart and you allow the Word of Jesus in your life. Sabi po dito, whatever you ask, it shall be done for you. Sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon sa John chapter 15 verse 7, ask what you desire, you believe that what you pray for God, what you believe you will receive, what you expect you will receive. Sa pananalangin sa Panginoon, ibibigay yan ng Diyos kung tayo po aalaw natin yung words ni Lord sa buhay natin. Kung iaalaw natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay po natin. How do we pray? Paano po ba tayo manalangin sa Panginoon? Ang sabi po dito sa Mateo chapter 6 verse 5 to 6, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto
hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa inyo ng gantimpala. Yan po yung itinuturo ni Pastor po sa atin na kapag tayo ay mananalangin at gagawa po ng parangal sa Panginoon Jesucristo, dapat po nakatago. Kailangan hindi po yung kapag nagbibigay ka ng libes, kailangan ibibidyo mo ba, i-vlog mo ba na nagbigay ka sa mga tao. Kasi yung reward po natin sa langit, wala na po yun kapag inangad natin yung reward na galing sa tao. Dapat kapag mananalangin po tayo, hindi po natin pinapakita na magaling ako sa prayer. Dahil wala naman po magaling sa mananalangin. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi po tayo marunong manalangin, kaya ang banal na Espiritu ng Diyos ang ibinigay niya sa atin para siya ang mananalangin sa atin. Amen. Wala po tayong kakayahan. Wala po tayong kagalingan. Tanging ang Diyos lamang ang magaling sa buhay po natin. Amen. So Jesus assures that as His children, we will pray. Lahat po tayo mananalangin sa Panginoon sapagkat ang mga anak nga sa mundo po natin na ito, laging kinakausap yung nanay niya, yung tatay niya, yun din ang gusto ng Panginoon. As a child or as a children of God, kailangan we will pray. Kailangan mananalangin ka sa Panginoong Jesucristo. Because when you pray to God the Father, not to be heard of men. Naaalala ko po yung sa Biblia, yung story sa Biblia na meron pong dalawang tao na nananalangin. Ito po ay ang publikano at ang pariseo. Na kung saan itong publikano po, alam niya na mataas ang Diyos, alam niya na hindi siya karapat-dapat, alam niya na wala siyang maipagmamalaki sa Panginoon. Nanalangin siya na halos hindi niya masambit ang kanyang panalangin. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib sapagkat alam niya kung gaano makapangyarihan ng Diyos at kung gaano po hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Ngunit itong pariseo sa pananalangin niya, anong sinasabi niya? Parang pinagmamataasan niya pa ang Diyos. Na kung saan nilalakasan niya yung panalangin niya para marinig pa ng ibang tao. Anong ibig sabihin yun? Kung ikaw, sabihin po natin, gamitin natin ang salitang pabida. Kapag tayo po pabida tayo sa pananalangin, hindi po tayo kakasihan ng presensya ng Panginoon. Dahil ang hinahanap ng Diyos sa pananalangin, yung humble heart, yung bang aatin ka sa church kasi gusto mo maranasan lamang ang Panginoon. Yung bang nananalangin ka sapagkat gusto mo lamang maranasan yung presensya ng Diyos. Yung bang aatin ka sa church sapagkat ang gusto mo lamang ay makita at mapaglingkuran ang Panginoon Jesucristo sa buhay mo. Walang ibang motive po, or wrong motive po. Alam niyo po kapag mananalangin po tayo, kailangan there is humbleness. Kailangan meron pagpapakumbaba. Dahil pinidinig ng Diyos ang panalangin ng mga mapagkumbaba sa Kanya. Pinidinig po ng Panginoon ang panalangin ng mayroong pananampalataya. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ang sino mang manampalataya sa Kanya ay kailanman hindi niya bibiguin. So, have a prayer or have a private place of prayer. That is prayer closet. Kung meron po tayong walk-in closet para sa mga collections po natin sa damit, sa mga sapatos, sa mga bag, or sa kahit anong collection mo, kailangan may prayer closet ka rin. Na kung saan meron kang isang kwarto na kung saan maaari kang makapanalangin ng tahimik, mataimtim sa Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi ko dito, be consistent. Be consistent in prayer. Because praying, yan po, ay makapagpapalakas at makapagpapalago ng buhay paglilingkod po natin. Keep a prayer journal. So, follow a pattern of prayer. Paano po ba tayo manalangin sa Panginoon? Binigyan po tayo ng pattern ng Diyos sa pananalangin. Unang-una po is yung A. Yung ask. Letter A is for adoration. Yun po yung naririnig natin na pinupuri ka namin, Panginoon. You deserve all the glory. You deserve all the praises. Lahat yung papuri para sa hari. Yun po yung adoration. Diba tayo po kapag meron po tayong kailangan sa magulang natin, sinusuyo po natin. Mama,
ngayon. Parang ang bango-bango mo ngayon. Parang ang fresh looking mo ngayon. Diba ganun? Sabi ng nanay mo, siguro may kailangan ka, no? O siguro may nagawa ka, no? Diba? So gusto rin po ng Panginoong Jesucristo na i-adore din po natin siya. Ang gusto ng Lord, purihin muna natin siya. Amen. Hindi yung direct na mananalangin ka, Panginoon, gusto ko po ng ganito. Panginoon, gusto ko po, gawin mo po ito. Gusto ko niya ipasama ko sa Islam. Panginoon, gawin mo to sa akin. Panginoon, ibigay na to sa amin to. Panginoon, gusto ko po ng malaking bahay. Hindi yung ganun. Hindi yung direct na agad tayo sa paghingi sa Panginoon. Hindi po nalulugod ang Diyos sa bagay na yan. So, pagkat na ikaw may kailangan ka sa isang tao or sa sarili po natin merong lumapit sa'yo tapos diretso hingi na, uy, kainin naman yan. Di ba parang, wow, parang mapapagalog ka na lang po sa kanya. Dahil yung gusto po natin, yung sinusuyo pa tayo. Ang gusto po natin, sinusuyo muna tayo. Pinupuri, binabola. Yun yung gusto natin kasi doon tayo mabubola. Doon tayo magbibigay. Ganun din ang Lord. Ang gusto po ng Panginoon, hindi bolahin na. Ang gusto ng Lord, purihin po talaga natin siya ng totoo. Ang gusto ng Panginoon, bago ka na ng akin, bless Jesus! Bless His name! Bless His name! Kasi He is the Most High. Amen po? So, kailangan matutunan po natin na suyuin ang Panginoong Jesucristo. And ang susunod po is confession. Dito po papasok yung pagpapakumbaba po sa pananalangin. Na kung saan pagkatapos mo i-adore ang Panginoon, kailangan meron kang confession. Ito po yung paghingi ng tawad sa Panginoon. Ito yung pagpapalinis po natin ng banal na banal ng Panginoon Jesucristo. And yung next part, Thanksgiving, na kung saan ipagpapasalamat mo lahat ng pagpapala na ibinibigay sa iyo ng Diyos, not just material things, but yung mga spiritual o yung mga bagay na pag-iingat ng Diyos sa buhay mo. Yung gumising ka ng maaga tapos meron kang bagong hininga, yan po ay pagpapala na kailangan po natin ipagpasalamat sa Diyos. Yung next po is supplication. Dito na papasok yung paghingi po natin sa Panginoon. Kasi na-convince mo na ang Lord sa part na to. Sa paghingi mo sa Panginoon, maaaring yan ay ibigay ng Lord. Sapagkat ang sabi ng Lord, kapag lalakipan mo ang pananalangin mo ng pananampalataya, yan ay ibibigay niya sa iyo. So, sabi ko dito, notice the upper vertical portion of the cross points upward to heaven or God. Ito po yung susunod na cross na kung saan kanina yung word of God and susunod po ay yung prayer. Ibig sabihin po niyan, yung prayer natin points to heaven. Ibig sabihin kapag nananalangin ka sa Panginoon, yan ay dumadating sa kaharian ng langit. Yan ay narinig ng Diyos. Amen? It indicates the basic way we communicate with God through prayer and faith. Sometimes Bible reading, meditation, prayer, we can call daily devotional or quiet time. Yan po ay pananalangin na naririnig po ng Diyos. Kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, tinatawag natin ang pangalan niya, tayo po ay nakapoint sa langit. Yung prayer po natin ay dumediretso sa kaharian ng langit. Amen? Amen. And sabi po dito, number 3, the spiritual discipline of fellowshipping with believers. So kanina po ano yung pinag-aaralan po natin? Yung pagiging growing Christian po natin. Yung discipline o yung kailangan na napapanatili o yung na-exercise natin as a growing Christian. Ano po yung una? Discipline or yung abiding in the words of God. Amen? Pangalawa po, yung prayer. Yung prayer life po natin. At ikatlo, the spiritual discipline of fellowshipping with believers. So dito papasok yung relationship natin sa ating mga kapatid sa Panginoon. Fellowshipping refers to that special relationship we share with all others believers. All true Christians have a fellowship, a true partnership with other believers. Our mutual faith in Christ builds a bond of communion and commitment with one another. We need one another because we are a family. Amen? We are a family of God. Lahat po tayo ay magkakapatid sa Panginoong Jesucristo. So, ang church po ay kung saan the church is our home,
outside our home in this world. Amen po? Ito po ay ikalawang tahanan po natin na kung saan lahat po tayo dito ay magkakapatid. Ikaw ba tanggap mo ba na kapatid mo yung katabi mo ngayon? Amen. Magkamukha naman, di ba? Ayaw, no? So, ang sabi po dito, kaya po natin tinatawag na our dearest church sapagkat ang church po nito ay isa sa tahanan ng ating buhay. Amen? Mahal na mahal po dapat natin ang church natin. This is our bigger family outside of our own families. Dapat po nandito yung puso natin sa church. Amen po? Dapat yung puso po natin, yung pagmamahal po natin nandito sa church. Dahil abiding in Christ means we will seek to live in fellowship with our brothers and sisters in Christ. Ngunit sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, kung kayo'y magkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Sabi po ng salita ng Diyos, kung kayo ay magkakagatan at parang mga hayop, mauubos kayo. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng higit ng laman. Ibig sabihin, dapat we love each other. Kailangan nandun yung pagmamahal natin in our brothers and sisters in Christ. Ikaw ba mahal mo ba yung katabi mo ngayon? Sabihin mo nga, mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. So, karamihan po kasi ngayon, nakikita po natin na kung saan ang unang-unang pandaraya ng kaaway sa isang komunidad o sa isang community, sa isang congregation, binibigyan niya ng poot ang bawat isa sa bawat isa. Amen? Amen. For sure, yan po yung struggle po ng lahat ng church. Na kung saan kapatid sa magkakapatid nag-aaway. Kung saan nilalagyan ka ni Satan ng inis doon sa kapatid mo. Nilalagyan ka ng selos. Nilalagyan ka ng inggit. Yan yung isa sa tactics ng kaaway para po mabuwag yung band o yung pagbigay ng Diyos, yung family natin in God. Kaya nga po sabi ko dito, kailangan mamuhay tayo sa patnubay ng Espiritu para po tayo ay hindi maubos. Amen? Amen. Kailangan we love each other. Kailangan pinaparamdam mo kung paano ka minahal ng Diyos. Kailangan mahalin mo rin ang kapwa mo. Kung paano ka minahal ng Panginoon, kailangan pinapadama mo rin sa kapwa mo na mahal mo siya. Kung kayo na nagkakaroon ng tampuhan, dapat hindi na yan pinapalipas pa kinabukasan. Kailangan yung pagmamahal ng Diyos manatili yan sa atin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, tayo po ay napapatunayan na alagad ng Diyos kung tayo po ay nagmamahalan. Amen. Mahal mo ba ang katabi mo ngayon? Amen. Mahal mo ba kahit yung nakainisan mo noong nakaraang araw? Mahal po natin, amen. Kahit sabihin natin na hindi ko kaya, sister, kayanin mo. Sapagkat kinaya ng Diyos na mahalin tayo kahit tayo ay makasalanan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sapagkat isa ito sa utos ng Panginoon sa atin, love our neighbor as we love ourselves. Mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Amen? Paano mo ba inaalagaan ang sarili mo? Sinusuntok mo ba? Sinasampal mo ba? Sinasabunutan mo ba? Iniirapan mo ba yung sarili mo pag umarap ka sa salamin? Hindi, di ba? Sinasabi mo pa, ang ganda ko naman, ganyan. Pinapuri mo yung sarili mo. Ibinibigay mo lahat ng gusto mo sa sarili mo. Ganon din dapat tayo magmahal. Iniingatan natin yung sarili natin. Ingatan din natin yung mga kapatid natin sa Panginoong Jesus. Kaya kung ikaw, meron ka man nakaalitan sa kapatiran dito, lapitan mo mamaya, tapos sabihin mo, mahal kita sa Panginoon. Kasi sabi kanina, hindi po ako yung nagsasabi nito. Si Jesus po ang nagpapahatid po nito sa atin. Na magmahalan po tayo lahat. Kasi fellowship is loving one another. Amen? Amen. Amen. So God has provided a home for His children. It's called the church. The church is the place where relationships are nurtured, where love is expressed, compassion shared, encouragement given, and acceptance
offered. So karamihan po sa mga tao ngayon na parang feeling po nila hindi sila tanggap or appreciated ng kanilang tahanan. But in Christian church po, kahit sino ka pa man, kahit anong uri ka man ng tao, kahit anong character mo in life, kahit gaano kasama yung ugali mo, tanggap ka ng Panginoon Jesucristo. Sa ganyan po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. He loved us kahit po tayo ay sinner. He loved us, He saved us kahit po tayo ay hindi dapat. He loved us, He exalts us. Ay walang katunayan. Dahil ang pagmamahal po ng church, ang pagmamahal ng pastor po natin, ang pagmamahal ng kapatiran, ang pagmamahal ng higit sa lahat ng Panginoon ay higit sa lahat ng pagmamahal na mararamdaman natin sa mundong ito. So kung ikaw feeling mo parang outcast ka sa mundo, pumasok ka sa Panginoon, sa buhay na may Diyos, diyan makikita mo na tanggap ka ng Panginoong Jesucristo. It is the body of Christ here on earth, a living, growing body. If you are abide in Christ, you must abide in His church. Amen po. Amen. So the next cross po is fellowship. Kanina yung Word of God, prayer, and fellowship. So yung pagligtas po sa atin ng Panginoong Jesucristo, kailangan meron po tayo ng mga bagay po na yan. The horizontal part of the cross represents the important relationship we Christians are to have with others. And just as the vertical part of the cross points to our relationship with God. Kailangan po yung prayer and word of God yan po ay makapagbubuo at makapananatili ng relasyon natin sa Panginoong Jesucristo. While the fellowship naman po, at yung mamaya, yun po ay yung pagpapakita po natin ng pananatili ng fellowship po natin with one another. Not only are we to have a relationship with other believers through the church called fellowship, but we are also to have a relationship with unbelievers in this world, and that's called witnessing. Just like Jesus did. Ang Panginoon Jesucristo po, isinare o ibinahagi niya ang kabutihan ng Diyos Ama sa karamihan. Nakikita niyo po yan? Kahit sino man po yung ma-encounter ni Jesus, kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, alam niyo po yung story sa Bible na lahat ng na-encounter ni Jesus, lahat yan pinapahagian niya ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, kailangan tayo isang iligtas ng Panginoon, kailangan din po tayo ay magbahagi ng kabutihan ng Diyos sa buhay na ito. So, ika-apat po, the spiritual discipline of witnessing to the Word. Ibig sabihin po niyan, yan po ay makapagpapalago or isang indikasyon na tayo po ay lumalago sa paglilingkod sa Panginoon kung tayo po ay nagiging witness of Jesus. So, meaning po niya, sharing the gospel to the people, sharing the gospel to the lost, sapagkat ang Panginoon nga, iniwan niya yung 99 na tupa para sa isang tupa na nawawala. At ikaw yun, kapatid. Tayo yun, kapatid. Iniwan niya yung pagka-Diyos niya, iniwan niya yung trono niya para po sa atin, para tayo ay piliin, tayo ay hanapin, para tayo ay iligtas at paganahin ang pagmamahal na walang hanggan. So, ibig sabihin, witnessing to the world is to bear much fruit. Ibig sabihin, kailangan i-harvest natin yung pinapa-harvest ng word sa atin ng mga tao na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Sapagkat kapag ang tao na naligtas, sobrang excited yan na i-share yung natanggap niya na kaligtasan sa ibang tao. Kahit hindi mo alam kung paano mag-share ng salita ng Diyos, God can guide you. Sabihin mo lang na mabuti ang Diyos, mahal ka ng Panginoon. Yan po ay tutusok na po sa puso ng mga nakakausap po natin. Witnessing is the natural outgrowth of the abiding or growing Christian life. If we are living in His Word, praying in faith and fellowshipping with believers, sabi po, it will be natural and normal to share with others what Christ is doing in our lives. In fact, you won't be able to help but share or witness to those around you. Kung sino man yung nakakasama mo, automatic, isi-share mo yung
klase mo, i-share mo yung kabutihan ng Diyos kung paano ka binago, kung paano ka minahal ng Panginoon. Sa teacher mo, i-share mo yan. Sa bawat nakakasalamuha mo sa trabaho, i-share mo kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo. Para po makita rin nila at mailayo rin sila sa hindi magandang daan at maipatungo po sa matuwid na daan. Sapagkat sa pag-share po natin ng Word of God, kapag sila po ay naniwala sa salita ng Diyos at nanampalataya, ano sabi ng Biblia? Kung ikaw ay nananalig sa salita at sa nagsugo sa akin, tayo po ay inilipat ng Diyos sa buhay mula sa kamatayan. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa kapatid na sineran mo ng salita ng Panginoon. Na kung saan kapag sila sa pamamagitan mo na nampalataya sa Panginoon, anong sabi ng Diyos? Anong sabi ng salita ng Panginoon? Laksa-laksang anghel ang nagdiriwang sa langit sapagkat meron kang nailigtas. Amen? Kaya po palang mahalaga yung pag-share natin ng salita ng Diyos. Kung bakit meron po tayo mga public preaching, street preaching, kung bakit meron po tayo na nag-aabot po tayo ng mga flyers, ini-invite natin sila sa church, sapagkat witnessing God in our lives, yan po ay makagagalak sa puso po ng Panginoong Jesucristo. Amen? Matthew chapter 4 verse 19, Jesus said, I will make you a fishers of men. Acts chapter 1 verse 8, Jesus also said, you shall be my witnesses. Amen. So this time, complete na po ang cross of Christ. Prayer, words of God, fellowship, and witnessing. So ibig sabihin po yan, yung relasyon po natin sa brethren natin, yung relasyon po natin sa Panginoon, buo na po. Yan po ay ang growing Christian. Yung manununga. Sapagkat ang salib po ng salita ng Panginoong Jesucristo. Para po tayo dapat isang puno sa tabi ng batisan. Na kung saan sariwa ang dahon at laging namumunga. Dapat hindi pa natin tularan yung puno ng eagles na hindi nagbibigay ng bunga. Ano sabi ni Christ? Puputulin niya iyon kapag hindi niya pa nakita na nagbigay ng bunga. Ibig sabihin nun, dead. Ibig sabihin nun, patay yung puno na yun. Sapagkat ang Kristiyano na patay at hindi nagbubunga, baka putulin din po tayo ng Panginoon. Baka unti-unti rin po tayo mamatay in spiritual. Kaya kailangan po sa buhay po natin, lagi po nating isipin na lahat po tayo ay kailangan laging namumunga. Especially sa pag-i-invite po natin sa ating mga kapatid out there na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kailangan po gawin natin yung part po natin bilang isang niligtas ng Panginoon. Kailangan mag-save din po tayo. We must all to do the same. Niligtas ka ng Diyos, iligtas mo rin ang kapwa mo. Niligtas ka ng Panginoon, i-share mo sa Kanya yung kabutihan ng Diyos. So sabi po dito, are you a witness for Christ? Lahat po ba tayo ay witness ng Panginoon? Lahat po ba tayo ay willing na ipagamit yung buhay natin sa Panginoon? Lahat po ba tayo willing na iligtas din po yung mga kapatiran po natin? Alam niyo po, ang Panginoon po, hindi po nagdalawang isip na tayo ay iligtas niya. Hindi nagdalawang isip ang Diyos na ito na tayo po ay iligtas at ipapako ang kanyang sarili sa krus para sa kasalanan po natin. So sa oras po nito, inaanayahan kitang tumayo. Isipin mo kung gaano naging mabuti ang Diyos sa buhay mo. Isipin mo kung paano mo mapapalago yung pananampalataya mo ngayon kay Jesus. Isipin mo ngayon sa oras na ito. Tanungin mo ang Diyos, Panginoon, paano ba sila makakarangalan? Panginoon, ano bang gusto niya gawin sa buhay mo? Sabihin mo sa Diyos, here I am, like Isaiah. Managtanong ang Panginoon, sino ang ipagpadala ko? Sino ang gagamitin ko? Sabi ni Isaiah, here am I, Lord, use me.
Panginoon. May mga pagbabago. Nakakapagbabago. Ang buhay natin. Pagiging ka aming buhay ng tulong. Diyos na makapagpapalagay. At sa taas sa aming Panginoon. Diyos na ikwento sa mga kapatid sa oras na ito, huwag mong ipagdamot yung buhay mo sa Panginoon. Huwag mong ipagdamot yung oras mo sa Panginoon. Kung ikaw tinawag ka niya sa oras na ito, hindi aksidente kung bakit ka narito sa lugar na ito. Hindi aksidente na ikaw ay iimbita ng kapatid or kahit sino, ng kaklase mo, ng kakilala mo. Ang nag-imbita sa iyo, walang iba kay si Jesu Cristo. Dahil gusto ng Diyos na baguhin ang buhay mo. Gusto ng Diyos na gamitin ang buhay mo. Ipagamit mo sa Diyos ang buhay mo. Ipagamit mo sa Diyos yung lakas na ibinigay niya sa iyo. Alam niyo po, sa pagpapagamit ng buhay sa Panginoon, maraming mababago sa buhay mo. Marami ang magiging maayos sa buhay mo. My life testimony. Nung araw ko na hindi ko lubos kakilala ang Panginoon, ako po ay napakasamang tao. Ako po ay napakasamang anak sa magulang ko. Kung saan kahit ano, kahit kasalanan sa Panginoon, I am free na gawin yung mga bagay na yun. Pero alam niyo po, by the words of God, nabago ako. Sa presensya ng Panginoon, sa pagmamahal ng Diyos, sa pananalangin ng mga kapwa ko sa akin, ako po ay nabago. At nung time na na-encounter ko po yung Panginoong Jesucristo, naramdaman ko sa puso ko na, Lord, karapat-dapat ka palang itaas sa buhay nito. Sapagkat yung buhay mo ngayon, hindi yan sa'yo. Sa Panginoon yan. Hiniram lamang yan natin sa Panginoon. At sa isang iglap, kaya yung bawiin ng Diyos. At kung ikaw hindi ka nakahanda, hindi mo ipinagamit yung buhay mo, hindi mo ipinagamit yung oras mo sa Panginoon, paano po tayo ngayon? Kaya sa oras na ito, be a witness of Christ. Gamitin mo yung buhay mo. Sapagkat ngayon pa lamang sinasabi ko sa inyo, ngayon pa lamang nabata pa tayo, ngayon pa lamang na may panahon pa at matatawag pa kayo, magagamit mo yung buhay mo, yung tawagin mo, yung talento mo sa Diyos, at nakikita niya ang taas mo ang buhay.
Ang tanging nais ko sa iyong piling. Purihin mo ang ibigin mo siya kita. Luluwalhatiin ka. Ang alay ko'y wagas na pagsamba. Kayo po ay manalangin sa Panginoon. Ang aming Diyos na makapangyarihan, aming Diyos na mabuti, Diyos na magbukas, Lord, lubos kong magmahal. Panginoon, nagpapasalamat kami sa bawat buhay na meron kami, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat kami ang inilayo mo sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sapagkat kami, Panginoon, ay iyong niligtas sugat. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat lagi mong pinaparamdam sa amin, Lord, yung pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Lord, kung kami man po, Panginoon, ay nagkukulang sa mundong ito, Lord, alam namin na sa iyo lamang namin matatagpuan ang kabuuan ng buhay namin, Panginoon. At Lord, sa oras nito, narito po kami, Lord, nakataas ang mga kamay namin, Panginoon. At patuloy na sinasabi sa iyo, Lord, na gamitin mo ang buhay namin. Lord, gamitin mo kami, Panginoon, ayon sa nais mo, Panginoon. Lord, not our own will, but yours be done, Lord Jesus. Lord, balutan na kami ng banal ng tuloy, Panginoon. Patuloy na gamitin mo ang buhay ng bawat narito, Panginoon, Lord. At mananatili kami, Lord, gaya ng sabi mo, Lord. Kapag kami mananatili ka rin sa amin. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Ang lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon, ay sa iyo namin iaalay, Panginoon, sa oras nito. At hayaan mo, Panginoon, ingatan mo lamang ang bawat isa sa amin, sa bawat pagkain namin, Lord. Maraming salamat, Lord. All the glory and praises is to you, Lord Jesus. Sa tanging pangalan mo, Isu Kristo. In Jesus' name, Amen. God bless